May isang bagay na apurahan na kailangan mong matuklasan ngayon din. At hindi lampas ito sa mga nakatagong damdamin o kakaibang sitwasyon na lumilitaw sa iyong araw-araw na buhay. Mas malalim ang ugat nito. Ang hinihiling ni Arkanghel Michael na ibunyag ngayon ay may kapangyarihang ganap na baguhin ang iyong buhay. Ngunit bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nag-subscribe sa channel, gawin mo na ito ngayon. Sa ganitong paraan, sinusuportahan mo kami sa patuloy na paghahatid ng mga mensaheng tulad nito na dumarating sa tamang oras katulad ng ngayon. Ang aking ibabahagi ay maaaring magdulot ng kalituhan sa iyo sa simula, ngunit magtiwala ka. Kinakailangan na matanggap mo ang revelasyong ito ngayon. May isang taong nais mag-propose sa iyo, at kapag lumitaw ang kanilang pangalan, lubos kang magugulat. Hindi basta-basta ang taong ito. Kasama mo na siya, sinamahan ka niya ng tahimik at naranasan niya ang napakalakas na emosyon dahil sa iyo na hindi niya mailarawan. At ang pinakakahanga-hanga, naisip na niya kayong dalawa na magkasama sa isang selebrasyon, isang pribadong sandali, isang pagtanggap na binigkas ng nanginginig ang boses, ngunit puno ng katapatan. Ipinahayag sa akin ni Arkanghel Michael na matagal nang sinusubukan ng taong ito na itago ang damdaming ito, ang takot na matanggihan, ang pakiramdam na hindi sila kasing antas mo, o kahit ang pag-aalinlangan sa kanilang sariling damdamin ang naging dahilan para umatras sila. Ngunit ngayon ay may nagbago na. Nagsimulang maramdaman ng taong ito ang matinding paghihirap sa puso. Isang pagmamadali na hindi nila makontrol, na para bang nauubos na ang oras. At marahil nga, bago ipagpatuloy ang revelasyon, iwan ang mantrang ito sa mga komento. Tinatanggap ko ang pag-ibig na para sa akin ng walang takot at may bukas na puso. Ngayon, ipinagpapatuloy ang mensahe. Alam mo ba ang pakiramdam na may nakatingin sa iyo ng may pagmamahal kahit na malayo pa? Ang kutob na may isang taong hindi na maitago ang nararamdaman para sa iyo? Pinapatunayan ng mga anghel na hindi ito pantasya ng iyong isipan, ito ay totoo. Sinubukan ng taong ito na lumayo, bumuo ng ibang ugnayan, magsimula ng bagong kwento, ngunit bumabalik lahat sa iyo. Pakiramdam nila ay may isang hindi nakikitang sinulid, isang tahimik na koneksyon na tumatawag sa kanila. Kahit na tila patungo sa ibang direksyon ang lahat. At doon papasok si Arkanghel Michael, kasama ang kanyang makapangyarihang puwersa, tinatabas ang mga belo ng kawalang katiyakan at inilalantad ang katotohanang kailangang harapin ng direkta. Hindi nang hina ang pag-ibig na ito at marahil hindi rin talaga ito nagsimula. Dahil naantala, itinanggi at pinatahimik, ang ibinubunyag sa akin ng mga anghel ay higit pa rito. Ang taong ito ay hindi lang gustong mahalin ka, gusto nilang bumuo ng buhay kasama ka. May malalim na pagnanais para sa katatagan, pakikipagsamahan, upang magbahagi ng mga tuwa at maging ng mga mahihirap na araw. Ngunit may isang bagay na humahadlang sa pagpiling ito. Maaring kayabangan ito, maaring isang ikatlong tao, maaring isang hindi pa nalulutas na isyu, at gayunpaman ang pagnanais na ito na makasama ka ay nanaig sa lahat. Isang babae na nakatanggap ng mensaheng ito bago mo pa man ako sinabihan, ay nagsabi sa akin na kinabukasan ay nakatanggap siya ng tawag mula sa isang tao sa kanyang nakaraan. Isang lalaking matagal na niyang hindi nakita. Sabi niya nang nanginginig ang boses, pinangarap kong magpakasal tayo at hindi ko na kayang magkunwari na hindi kita mahal. Umiyak siya, hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa ginhawa, dahil nagkaroon ng kahulugan ng lahat. Ang gusto kong lubos mong maunawaan ay ang sansinukob ay gumagalaw at pinagtitibay ng mga anghel na kailangan mong maging bukas sa mga darating.
Ang panukalang ito ay maaaring hindi dumating sa tradisyonal na paraan. Maaaring ito ay isang hindi inaasahang pag-uusap, isang muling pagkikita, isang mensaheng tila inosente ngunit nagtatago ng daing para sa emosyonal na tulong. Maging mapagmasid sa mga palatandaan, may mas malalim pang nangyayari rito. Ikaw, marahil nang hindi mo namamalayan, ay nagpapadala rin ng mga senyales sa taong ito. Ang paraan ng iyong pagsasalita, pagpapahayag ng sarili, ang mga iniisip mo, lahat ay tumatunog sa kanilang larangan ng enerhiya. Kaya naman, kahit hindi nila alam, nararamdaman nila ang iyong presensya, ang iyong enerhiya, ang iyong pagnanasa, at iyan mismo ang labis nilang ikinababahala nitong mga nakaraang araw. Parang may isang bagay sa loob nila na nagsasabi, ngayon o hindi na kailanman. At bakit kasangkot si Arkanghel Michael? Dahil siya ang mandirigma ng katotohanan. Dumating siya upang putulin ang lahat ng pumipigil sa pagsibol ng koneksyong ito. Mga takot, mga hadlang, mga ilusyon. Lahat ng ito ay tinatanggal sa sandaling ito. Ngunit kailangan mong ihanda ang iyong sarili ng emosyonal at espiritual para sa epekto ng revelasyong ito. Handa ka na bang marinig ang pangalan? Handa ka na ba sa epekto nito sa iyong araw-araw na gawain, sa iyong isipan, sa iyong puso? Dahil kapag nabunyag ang pangalang yon, makakaranas ka ng isang pakiramdam. Maaaring ito ay panginginig, isang lumang alaala, isang nakatagong pagnanasa na babalik na parang bagyo. At doon mo malalaman na ang mensaheng ito ay hindi isang pagkakataon, ito ay isang tawag. Ngayon, makinig ka gamit ang iyong puso. May isang taong nagmamasid sa iyo na parabang nasasaksihan ng isang himala na nakikita sa iyo ang kapayapaan na matagal nilang hinanap. Ang lakas na hindi kailanman nagkaroon ng tapang na harapin ng mag-isa. Ang tahanan na hindi nila kailanman nahanap sa ibang lugar. Hindi na gustong ipagpaliban pa ng taong ito, ngunit natatakot sila. Natatakot sa iyong magiging reaksyon, natatakot na marinig ang hindi, natatakot na hindi na sila malugod na tatanggapin sa iyong buhay. Maiisip mo ba kung ano ang mararamdaman mo kapag narinig mong gusto kitang pakasalan? Hindi sa pelikula, hindi sa panaginip, kundi taos-pusong sinabi habang nakatingin sa iyong mga mata. Iyan ang inihahanda. Ngunit para mangyari ang kwentong ito, kailangan mong maging handang makinig, maramdaman at alalahanin. Sinasabi ng mga anghel na bago mangyari ang lahat ng ito, magkakaroon ka ng napakalinaw na tanda. Maaring sa pamamagitan ng panaginip, isang hindi pangkaraniwang pagkakataon, o kahit isang pangalang paulit-ulit na lumalabas sa social media, sa TV, o sa usapan ng ibang tao. At kapag lumitaw ang pangalang iyon, malalaman mo. Kaya maghanda ka. May isang napakalakas na puwersa na paparating sa buhay mo. At hindi ito basta-basta. Ito ay isang kahilingan, isang bagong simula, isang bagong kabanata na may mas matatag na pundasyon, may tunay na pangako, at may layunin para sa hinaharap. Ngunit nakasalalay lahat ito sa isang pagpipilian. Makikinig ka ba sa sinasabi ng sansinukob? Ang paraan, ang aking ihahayag sa iyo ay maaaring mukhang maliit na detalye, ngunit ito ay isa sa mga pinakamahalagang bahagi ng kwentong ito. Ang taong gustong mag-propose sa iyo ay ilang beses nang sinubukang lumapit, ngunit laging may pumipigil sa kanila. Minsan takot sa iyong reaksyon, sa ibang pagkakataon ay ang kanilang sariling pagmamalaki o kahit panloob na kalituhan kung ano ang gusto nila at kung ano ang sa tingin nila ay nararapat. Ngunit ngayon ay hindi na ito maaaring ipagpaliban. Pakiramdam nila ay napakabilis ng paglipas ng panahon na parang sa bawat araw na lumilipas ay lalo kang lumalayo, lalo kang hindi naaabot. At ito ay nagdulot sa kanila ng tahimik na kirot. Isang kirot na sinisikap nilang itago sa iba, ngunit umaapaw sa kanilang kalooban. Minsan, ang kirot na ito ay nagiging pagkabahala
Kung minsan naman ay bigla ang kalungkutan ng walang malinaw na dahilan. Ngunit sa kaibuturan, ang puso niya ang nakikiusap na makipag-ugnayan sa iyo. Marahil naramdaman mo rin ito. Isang hindi maipaliwanag na pagkasikip sa dibdib, isang pagnanasa na biglang lumilitaw, isang pangalan na sumasagi sa isip mo nang hindi mo alam kung bakit. Hindi ito basta-basta. Mga senyalis ito at lalo pang tumitindi. Magagawa na ng taong ito ang isang bagay. Hindi nila alam kung paano eksakto, pero naghahanda na sila. Para bang kinukolekta nila ang lahat ng lakas ng loob na naipon nila sa loob ng mga taon, marahil dekada, para sa wakas ay kumilos. At alam mo ba kung ano pa ang ipinapakita ng mga anghel? Na ang lakas ng loob na ito ay pinapagana ng isang bagay na ginawa mo kamakailan. Maaaring ito ay isang saloobin, isang post, isang desisyon na ginawa mo na nakaabot sa kanila sa ilang paraan at nagpasiklab ito ng isang bagay, isang panawagan, isang panloob na sigaw na nagsasabing kung hindi ka kikilos ngayon, maaaring mawala siya sa iyo magpakailanman. Ngayon, bago tayo magpatuloy sa mensaheng ito, i-type ang 333 sa mga komento upang humingi ng proteksyon, kalinawan at lakas para sa napakahalagang desisyong ito. Ang numerong ito ay isang kodigong anghel para sa direktang koneksyon sa enerhiya ng pagbabago at katotohanan. Bumabalik sa revelasyon, may isang napaka-espesipikong tagpo na ipinapakita sa akin ngayon ng mga anghel. Isang pag-uusap na hindi pa nangyayari, ngunit malapit ng lumitaw. Sa pag-uusap na ito, sasabihin ng taong ito ang isang bagay na katulad nito. Sinubukan kitang kalimutan, pero ang nagawa ko lang ay lalo pa kitang naalala. Ito ay magiging isang napakatapat at napaka-vulnerable na sandali na marahil kayo'y parehong iiyak. At hindi ito pag-iyak dahil sa sakit, kundi pag-iyak dahil sa kalayaan, sa pagkilala mula kaluluwa hanggang kaluluwa. May isang bagay sa taong ito na nagbabago. Hindi na sila ang dati, hindi na sila nag-iisip tulad ng dati. Mas may hinog na sila, mas handang harapin ang mga kahihinatnan ng kanilang nararamdaman. Kabilang dito ang hindi pagtakas sa gusto nila na mabuhay kasama ka. Ang kawalan, at may isang bagay pa, ipinahayag sa akin ng mga anghel na nararamdaman ng taong ito na hindi siya kumpleto. Kahit pa napapaligiran siya ng mga bagay, mga pangako, pati na ng ibang tao, may isang kawalan na walang makapupuno. May pangalan ng kawalang ito. Ikaw iyon. Iyon ay ang kawalan ng iyong presensya, ng iyong boses, ng iyong enerhiya. At kahit gaano pa nila sinubukang palitan o baliwalain ito, ngayon ay hindi na ito posible. Alam mo ba kung ano ang pinakamalakas sa lahat ng ito? Ayaw ng taong ito na mabuhay sa isang panandaliang kwento. Nais niyang magtayo, nais niya ng pangako, nais niya ng hinaharap. Nakatuon ang kanyang mga mata sa isang bagay na seryoso, matibay, na may kasamang pagsasabwatan, paglago at maging mga plano para sa kasal. At gaano man ito nakakatakot, iyan nga mismo ang kanyang nararamdaman. Nais nilang ibigay ang kanilang buong sarili sa iyo, ngunit kailangan nilang maging tiyak na bukas pa rin ang puso mo. Maaaring iniisip mo, pero paano iyon mangyayari kung matagal na kaming magkahiwalay? At ang sagot na dala ng mga anghel ay simple ngunit makapangyarihan. Kapag nakatakda, walang distansyang makakasagabal. Nagsimula na ang sansinukob na igalaw ang lahat sa paligid mo upang maganap ang muling pagkikita ninyo. At kapag nangyari iyon, magmumukha bang hindi kailanman nagkaroon ng paghihiwalay. Ngunit may isang bagay kang kailangan malaman. Ang taong ito ay nahihirapan din sa mga problemang pinansyal. Pakiramdam niya na para makasama ka, kailangan niyang maging mas maayos ang ayos ng buhay, mas matatag. Ito ang dahilan kung bakit paulit-ulit niyang ipinagpaliban ang desisyon na lumapit sa iyo, dahil naniniwala siya na karapat-dapat ka sa isang taong makakapagbigay sa iyo ng katatagan,
ginhawa at kapayapaan. At dito pumapasok ang isang mahalagang punto ng mensaheng ito. Ang kasaganaan ay hindi lang tungkol sa pera. Nagsisimula ito sa isip, tumitibay sa puso, at naipapakita sa mga saloobin. At ang taong ito, kahit sa katahimikan, ay hinahanap ito. Nais nilang maging isang taong hindi lang nagmamahal sa iyo, kundi nagpoprotekta, nagbibigay pugay, at sumusunod sa iyong mga pinaninindigan. Malalantad ang pangalan ng taong ito. Marahil hindi ngayon, marahil hindi sa paraang iniisip mo. Maaring dumating ito sa isang panaginip, sa isang hindi inaasahang pag-uusap, o nakasulat pa nga sa isang lugar na hindi mo inasahan na titingnan. Ngunit kapag dumating na ito, tutugon ang iyong puso, malalaman mo. At sa sandaling iyon, nais ng mga anghel na maging handa ka dahil mabilis ang muling pagkikita ninyo. Wala nang maraming oras para mag-isip, maghanda o mag-atubili. Ito ay magiging parang alon na bumabagsak. Hindi inaasahan, matindi, ngunit lubos na kinakailangan. Ang usapan, may sasabihin sa iyo ang taong ito. At ang kailangan nilang sabihin ay maaaring baguhin ang takbo ng lahat. Maaari nitong pagalingin ang nanatiling hindi nalutas, muling pasiglahin ng apoy na hindi kailanman namatay. Ngunit magaganap lamang ang usapang ito kung bukas ka, kung handa ang iyong puso na makinig ng walang paghuhusga, na maramdaman ng walang takot, na magpatawad kung kinakailangan. Sabi ng mga anghel, hindi ka na parito ng swerte-swerte lang. Natagpuan ka ng mensaheng ito dahil may mangyayari at ang desisyon ay nasa sayo. Bago ipagpatuloy ang mensahe, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, samantalahin mo ang pagkakataong ito para mag-subscribe. Nakakatulong ito sa amin para patuloy na makalikha ng makabuluhang nilalaman para sayo. Ngayon, ipagpapatuloy natin ang mensahe. Napansin mo na ba na ang ilang pangalan ay tila sumusunod-sunod sa iyo? Maaaring ito ay pangalan na lumalabas sa mga pelikula, komento, post, o kahit sa mga pag-uusap na walang direktang kaugnayan sa iyo. Ngunit sa hindi mo alam na dahilan, nariyan ito palagi, na parang banayad, halos hindi mapansing alingaw-ngaw hanggang sa hindi mo na ito mapigilang pansinin. Yun mismo ang malapit ng mangyari. Ang pangalan ng taong iyon, ang nais mag-alok sa iyo ng kasal, na nagsisikap magkaroon ng lakas ng loob na lumapit sa iyo, ay magsisimulang paulit-ulit na lumitaw sa iyong paningin sa mga hindi inaasahang paraan. At kapag nangyari iyon, huwag mong isipin na ito'y pagkakataon lamang. Ito ang bulong ng sansinukob. Sila iyon. Magbigay pansin. Ngunit bago iyon, kailangan mong maunawaan kung ano ang pinagdadaanan ng taong iyon ng tahimik. Dumadaan sila sa napakalalim na panloob na proseso. Isang bagay sa pagitan ng kirot at kalayaan. Para bang pinipigas sila mula sa loob na parang may katotohanang nagsusumikap na lumabas. Ngunit nakakulong sa ilalim ng mga taong takot, hindi nalutas na sugat at sariling pagsira. Ipinapakita sa akin ng mga anghel ang makapangyarihang mga tagpo, mga sandali kapag nahihiga ang taong ito sa gabi at kahit napapaligiran ng ginhawa, nararamdaman niya ang isang kirot na kawalan. Mga sandali kapag tinitingnan niya ang lahat ng kanyang naitayo, ngunit nararamdaman niyang may isang mahalagang bagay na nawawala. Nakikita niya ang sarili na napapaligiran ng mga tao, ngunit nag-iisa ang pakiramdam niya. At kahit ano pa ang gawin niyang pagkunwari na ayos lang ang lahat, ang pangalang umuugong sa kanyang kaluluwa ay ikaw. Ginawa na niya ang lahat para patahimikin ang tinig na iyon sa loob niya. Nakipagrelasyon siya sa iba, naghanap ng mga pampalipas oras, pinuno niya ang sarili ng mga obligasyon, ngunit wala ni isa man ang naging epektibo dahil ang nararamdaman niya para sa iyo ay kakaiba sa anumang naramdaman niya dati. Hindi ito panandali ang pagkahumaling. Ito ay isang koneksyon na tila nalampasan ang oras, mga hadlang at maging ang mga maling desisyon. Ito ay isang bagay na nananatili kahit naggumuho ang lahat ng iba pa.
At lalo pang tumindi ang pakiramdam na ito. Kamakailan may nagbago. Nagsimulang tumibok ng mabilis ang puso niya nang walang dahilan. Naging mas magulo ang kanyang mga iniisip, mas naging mahaba ang kanyang mga gabi. At sa gitna ng lahat ng ito, muling lumitaw ng malinaw sa kanyang mga panaginip ang imahe ng iyong mukha, na para bang malinaw na senyales na oras na para tigilan ang pagkunwari na hindi niya ito nararamdaman. Para tigilan ang pagtanggi sa kung ano na ang halata. Ang kumpisal, may isang bagay siyang gustong sabihin sa iyo, pero hindi pa niya mahanap ang mga salita. Isang bagay na higit pa sa miss na miss kita. Mas malalim ito, para bang gusto niyang aminin na siya ang nagkamali, na hindi niya alam kung paano harapin ang kanyang mga damdamin, na natakot siya sa iyo, sa iyong kinakatawan, sa tindi ng damdamin na palagi mong taglay. Hindi pa siya handa para sa isang katulad mo, pero ngayon handa na siya dahil na naig ang sakit ng iyong pagkawala sa kanyang takot na magbigay loob. At narito ang isang revelasyon na baka ikagulat mo. Nakikipag-usap ang taong ito sa Diyos, oo. Kahit hindi siya isang taong espiritual, kahit wala siyang ganong ugali, ang kamakailan lang ay nagtatanong na siya sa kalangitan, naghahanap ng mga senyales, humihingi ng tulong para maunawaan ang kaguluhang nararamdaman niya sa loob. At maniwala ka, dumarating na ang mga senyales. Hindi pa niya lang lahat ito nauunawaan, pero malapit na siyang makaintindi, sobrang lapit na. Nang hindi mo namamalayan, bahagi ka ng prosesong ito, dahil mas malakas na ngayon ang iyong enerhiya, ang iyong liwanag, ang iyong balanse, ang iyong bagong yugto. Lahat ng ito ay naaapektuhan siya kahit pa sa malayo. Para bang naghahanda ka para sa muling pagkikita na ito nang hindi mo namamalayan. At ang paghahandang ito ay lumilikha ng isang hindi nakikitang tulay sa pagitan ninyo. Ngunit may isang bagay kang kailangan mong malaman. Natatakot pa rin ang taong ito na hindi siya sapat para sa iyo. Natatakot siya na sobrang nagbago ka, naging sobrang matatag, na wala nang puwang para sa kanya sa buhay mo. Kaya't pinagmamasdan kanya mula sa malayo, sinusubukang hanapin ang mga palatandaan kung may nararamdaman ka pa. Ngunit wala siyang nakikitang kalinawan, at lalo lang siyang nawawalan ng kumpiyansa dahil dito. Kaya maaring dahan-dahan lang ang kanyang paglapit. Maaring isang komento sa isang bagay na ibinahagi mo, isang like, isang maliit ngunit makahulugang kilos. Magiging isang pagsubok ito, isang pagtatangka na maunawaan kung may natitirang puwang pa, isang espasyo, isang na nakatago sa iyong puso. Kailangan kang maging mapagmasid, hindi darating ang mga palatandaan na may neon na ilaw. Dadating ang mga ito ng banayad, parang isang taong humihingi ng pahintulot na bumalik sa isang lugar na minsang naging tahanan. Higit pa rito, ipinapakita sa akin ng mga anghel na may mga taong nakapaligid sa kanya na alam kung ano ang nararamdaman niya para sa iyo. Maaring kaibigan, kamag-anak o sino mang kanyang pinagkakatiwalaan. Pinapayuhan siya ng mga taong ito na nagsasabing, kung hindi ka susubok ngayon, pagsisisihan mo ito habang buhay. At iyan ang dahilan kung bakit siya pinipilitan mula sa lahat ng panig. Ngunit sa huli, ang desisyon ay nasa kanya at sa iyo. Napag-isipan mo na ba iyon? Kung lalapit ang taong ito, kung siya ay talagang kusang loob, mahina ang loob at taos-puso, ano ang gagawin mo? Iyan ang tanong na gusto ng mga anghel na simulan mong sagutin ngayon, dahil ang sandaling iyon ay napakalapit na, mas malapit kaysa sa iniisip mo, ang pagbabago. At kapag dumating na iyon, kailangan mong maging handa na harapin ang mga lumang damdamin, mga alaala, marahil mga sugat na hindi pa gumagaling, di pa. Ngunit kailangan mo ring maging handa na makita kung ano na ang naging kalagayan ng taong ito. Dahil nagbago na siya. At ang pagbabagong ito, bagaman tahimik, ay tunay. Sa wakas, sinasabi ng mga anghel na nakapagpasya na ang taong ito. Ayaw na nilang mabuhay sa bigat ng paano kung.
Ayaw na nilang pasanin ang pag-aalinlangan kung ano sana ang nangyari kung hinanap ka nila. Nais nilang malaman, nais nilang subukan at papalapit na sila. Panahon na ito para patatagin ang iyong puso, para tumingin sa loob at maunawaan kung ano pa ang nabubuhay doon. Dahil kapag nangyari ang pagkikita na ito, maaaring maging pinal na ito. Maaaring magtibay ng isang pagsasama na matagal nang umiiral sa espiritual na antas. Kailangan lang itong mangyari dito sa pisikal na antas. Handa ka na ba sa epekto ng katotohanan ito? Naranasan mo na bang maramdaman na may isang tao na maghahayag sa iyo ng napakahalagang bagay, kahit walang sinabing kahit isang salita? Parang naging mabigat ang hangin, parang ibang tibok ang puso mo, parang tumigil ang oras ng ilang sandali. Ganito nga ang nangyayari ngayon. Sinasabi ng mga anghel na nararamdaman ng taong ito na hindi na nila kayang itago pa ang kanilang ilalantad. Parang umaapaw ang pag-ibig ng walang pahintulot, tumatagas sa kanilang mga mata, sa kanilang tinig, pati na sa kanilang katahimikan. Papalapit na sa iyo ang pangalan ng taong iyon, ngunit ang mas mahalaga kaysa sa pangalan sa sandaling ito ay ang katotohanang bit-bit nito. May mga taong naipon na damdamin na ipagpaliban ng mga pagnanasa at mga salitang pinigilan. At kapag sa wakas ay nagkaroon na siya ng lakas ng loob, ang lalabas sa kanyang bibig ay isang bagay na maaaring hindi mo agad malaman kung paano tutugon. Hindi kita kailanman nakalimutan. Ang katagang ito ay magiging mabigat sa sakit, ngunit pati na rin sa paggaling. Dahil naunawaan na ng taong ito na hindi sapat ang pagmamahal sa iyo ng tahimik, na ang pagtingin sa iyong nakaraan at pag-iisip kung sapat na ba yon. Nais niya ng mga sagot, nais niya ng mga pagkakataon, at higit sa lahat, gusto niyang marinig mula sa iyo. Kahit na ang sagot mo ay hindi ang gusto niya, kailangan niyang marinig mula sa iyong bibig kung ano pa rin ang nabubuhay sa iyong puso. At narito ang isang revelasyon na dinala sa akin ngayon ng mga anghel. Sinubukan na ng taong ito na magsulat sa iyo. Oo, nakasulat na siya ng mga mensahe, liham o kahit mga audio recording na hindi kailanman naipadala. Nakasave na ang mga draft, mga taos puso at malalalim na salita. Ang ilan ay mahirap pang sabihin na naghihintay ng tamang sandali. Ngunit lumipas ang panahon at pinigilan sila ng takot na huli na ang lahat na pindutin ang send button. Ang pagmamadali, ngunit ngayon ay nasa sukdulan na sila. Hindi dahil pinilit mo sila, kundi dahil ang kawalan mo ay naging pasanin, dahil ang katahimikan ay naging isang sigaw. At dahil kahit anong paniwala ng mundo na ayos lang siya, sa loob niya ay may nabubuwag. Ikaw ang namimiss niya, at wala nang ibang paliwanag. Ipinapakita sa akin ng mga anghel na nitong mga nakaraang araw ay dumadaan ang taong ito sa mga pagsubok sa emosyon. Mga simpleng bagay, pero mga bagay na madaling makagambala sa kanya. Isang bagay na nagpapaalala sa kanya sa iyo, isang kantang biglang tumugtog, isang alaalang biglang sumagi habang siya ay nagtatrabaho. At dahil dito, napipilitan siyang huminto, huminga ng malalim at mag-isip. Bakit ko pa rin nararamdaman ang lahat ng ito? At nararamdaman mo rin ba ito? Napansin mo rin ba na may nagbago sa loob mo kamakailan? Na may pagnanasa na lalo pang tumindi, isang agam-agam na walang pangalan, ngunit tila humihingi ng mga sagot? Hindi ito pagkakataon lamang. Ito ay refleksyon ng enerhiyang gumagalaw sa pagitan ninyo. At ngayon, may mas malalim pa kayong kailangang malaman. Ang taong ito ay nahihirapan sa pagkakasala. Naniniwala siya na nawala ka sa kanya dahil sa pagkakamali niya. Marahil dahil sa pagmamalaki, marahil dahil sa takot, marahil dahil hindi niya pinahalagahan ka sa tamang oras. At ang pagkakasalang ito ay naging parang banayad na lason, dahan-dahang sinisira ang kapayapaang sinusubukan niyang panatilihin. Parang may bahagi sa kanila na nagsasabi, kung kumilos lang sana ako ng iba,
Baka nandito pa siya ngayon. Ngunit kahit bitbit nila ang pagsisising ito, naniniwala pa rin sila na may oras pa, na may pagkakataon ka pang magsimulang muli, na may nakikita pa rin sila sa iyong mga mata na nag-aanyaya sa kanila na subukan. At iyon ang dahilan kung bakit kahit natatakot sila, kikilos pa rin sila. Maaaring magsimula ito sa isang maingat na kilos, isang banayad na paglapit, isang pagtatangka na makipag-usap nang hindi inilalabas ang lahat ng sabay-sabay. Ngunit kapag naramdaman niyang hindi ka sarado, na may puwang, doon nabubuhos ang lahat, ang katotohanan, ang deklarasyong matagal mo nang hinihintay. Ngunit narito ang isang bagay na maaaring magulat ka. Akala ng taong ito ay naka-move on ka na masaya ka, payapa. Baka kasama mo na nga ang iba at iyon ang nagpaparalisa sa kanya. Nagtatanong siya kung may puwang pa ba sa buhay mo, kung may magagandang alaala ka pa, kung may nararamdaman ka pa. Kaya naman, ang bawat hakbang na kanilang ginagawa ay puno ng pag-aalinlangan. Natatakot silang marinig na huli na ang kanilang pagdating. Ngunit gayon paman, titiisin nila ang panganib dahil ang takot na mawala ka ay tiyak ng mas nanaig kaysa sa takot na masaktan sa pagsubok. Si Arkanghel Michael ay masigasig na nagtatrabaho upang buksan ang mga landas, alisin ang mga hadlang, at lumikha ng mga pagkakataon upang lumabas ang katotohanan ito. Maaaring napansin mo na ito. Maliliit na pagkakataong magkakasabay, mga babala, mga mensaheng nakatago sa pang-araw-araw na sitwasyon. Lahat ng ito ay paghahanda. Lahat ng ito ay nagpapalakas sa kanyang puso upang kumilos. Ngayon, nais ipaalala sa iyo ng mga anghel ang isang mahalagang bagay. Ang muling pagkikita na ito ay maaaring makaapekto sa iyo ng malalim. Maaari nitong ipaalala sa iyo ang lahat ng naging mabuti, ngunit pati na rin ang mga bagay na nakasakit. Maaaring iwan kang nalilito, nanginginig, marahil kahit galit sa simula. Ngunit hinihiling nila na makinig ka gamit ang iyong puso. Huwag magpasya agad-agad. Damhin dahil ang darating ay isang bagay na nagdadala hindi lamang ng pag-ibig, kundi pati ng pagbabago. Magdadala ang taong ito ng bagong bersyon ng kanilang sarili at hindi lang nila gustong buhayin muli ang nakaraan. Nais nilang bumuo ng isang bago, malinis, magaan, isang bagay na may mas matibay na pundasyon kung saan pareho kayong maaaring maging kayo nang hindi natatakot na mawala kayo sa isa't isa. Pagpapagaling at narito ang isang katotohanang kailangan mong pakinggan ng mabuti. Ang pag-ibig na ito ay maaaring ang susi sa pagpapagaling na hindi mo inakala na kailangan mo. Hindi lang tungkol sa taong ito kundi tungkol sa iyong sarili. Dahil ang pag-uusap na ito ay magbibigay daan sa iyo upang sabihin ang mga bagay na matagal mo nang hinahawakan. Magbibigay ito ng puwang para pakawalan mo ang sakit, kawalan ng katiyakan at matagal ng sugat. Bibigyan ka nito ng boses at kapag nangyari iyon, hindi lang ito tungkol sa posibleng kasal. Ito ay tungkol sa kalayaan, tungkol sa pagpapatawad, tungkol sa muling pagpili ng may kamalayan at kapanahunan. Ngunit para maging posible ang lahat ng ito, kailangan mong ihanda ang iyong sarili sa loob. Sinasabi ng mga anghel, linisin mo ang iyong puso sa mga lumang pasanin. Tigilan mo ang pagsisi sa sarili sa mga nakaraang desisyon. Patawarin mo ang iyong makakaya at tingnan ang nalalapit na sandaling ito ng may mata ng pagkakataon, hindi ng takot. May mga sandali na inilalagay tayo ng buhay sa harap ng mga hindi nakikitang salamin, mga sitwasyon, alaala, at mga tao na nagsisilbing refleksyon ng mga bagay na kailangang maunawaan, maresolba at pagalingin pa. At ang taong ito ang malapit nang magpakilala ng sarili, lumapit sa iyo, at ilantad ang kanilang damdamin ng may kahinaan ay naging nang hindi nila namamalayan ang salamin na iyon. Isang refleksyon ng mga damdamin na maaring itinago mo ng napakalalim kaya hindi mo na napansin na naroon pa pala sila.
Ipinapakita ng mga anghel na ang muling pagkikita na ito ay hindi lamang magiging emosyonal na sorpresa. Ito ay magiging tunay na daan ng pagbabago. Dahil kapag pinakinggan mo ang sasabihin ng taong ito, magagawa mong balikan ang mga lumang sugat, ngunit sa isang bagong pananaw. At sa bagong pananaw na ito, may puwang para sa isang bagay na matagal nang tila imposible, ang paggaling. Hindi darating ang taong ito na may mga walang katutubong pangako. Darating sila na may katotohanan. At ang kanilang katotohanan ay maaaring hindi perpekto, maaaring hindi madaling pakinggan, ngunit ito ay magiging tunay. Ibubukas nila ang kanilang puso at sasabihin sa iyo ang mga bagay na hindi nila kailanman nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin, mga damdamin na itinago pa nila sa kanilang sarili, mga takot na dinala nila ng tahimik, at isang malalim na pagsisisi sa pagpapabaya sa inyong pagkawalay nang hindi nagkaroon ng huling pag-uusap, nang walang masigawang mahal pa rin kita. Ngunit magdadala rin siya ng isang kahilingan na magpapakilos sa iyong kalooban. Dahil hindi lang niya gustong makita ka muli, nais niyang magsimulang muli. At higit pa rito, nais niyang mag-commit, nais niyang magtayo ng samahan. Nais niyang tumanaw sa iyong mga mata at sabihin, kung papayagan mo ako, gusto kong maging tahanan mo. Ngunit bago iyon, may isang napakahalagang detalye na hinihiling ng mga anghel na ibunyag ngayon. Nararamdaman din ng taong ito ang pagsubok sa pananalapi. Kamakailan nakaranas siya ng kawalang katiyakan, pagkalugi o kahit mga hadlang kaugnay ng kasaganaan. At alam mo ba kung bakit? Dahil nauunawaan niya na upang tunay na makatabi ka, kailangan niyang maramdaman na kaya niyang mag-ambag, hindi lamang emosyonal, kundi pati na rin sa material. Ang kamalayang ito ay hindi kayabangan, ito ay pagmamalasakit. Nais niyang ialay sa iyo ang seguridad, ginhawa at katatagan. At kapag napagtanto nila na hindi pa sila naroroon sa gusto nilang kalagayan, kinakain sila nito sa loob. May mga gabi na naiisip nila, tatanggapin kaya niya ang isang katulad ko, kahit na wala pa ako sa ngayon sa lahat ng gusto kong ibigay sa kanya. At ang kaisipang ito ay nagpapahina sa kanila, ngunit nagpapagalaw din sa kanila. At dito nagsasabi ang mga anghel ng isang makapangyarihang bagay. Mayroon kang espiritual na papel sa pagbabagong ito. Ang iyong enerhiya, ang iyong liwanag, ang iyong paraan ng pamumuhay at paglalagay sa sarili sa mundo. Lahat ng ito ay nagbibigay inspirasyon sa taong ito kahit pa sa malayo. Maaring hindi mo alam, pero pinagmamasdan ka niya, hinahangaan ka niya. Nakikita niya sa iyo ang isang taong nagpatibay ng lakas matapos ang sakit, isang taong hindi naging biktima ng sarili, na sumulong, na nagniningning kahit pa pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan niya. At iyon ang nakakaantig sa kanya. Sinasabi ng mga anghel na kahit na may mga pag-aalinlangan ka ngayon, may isang napakamalapit na bahagi sa iyo na alam na ang lahat ng ito. Napanaginip mo na ba ang sandaling ito? Nakaranas ka na ba ng mga paunang kutob, kilabot, banayad na mga mensahe na nagbabala sa iyo na may darating na isang bagay? Marahil ay noong araw na yon nang maramdaman mo ang biglaang pagnanasa, unang tiningnan mo ang isang lumang larawan at napansin mong nakangiti ka nang hindi mo alam ang dahilan. Ang maliliit na sinyalis na ito ay naghahanda sa iyong puso. At ngayon ay inihahayag ng mga anghel ang isang bagay na mas tiyak pa. Sinubukan ng taong ito na magpatuloy sa iba, sinubukang bumuo ng bagong kwento, marahil ay nagsimula pa nga ng relasyon. Ngunit wala sa mga iyon ang nagtagumpay, dahil sa kaibuturan ay inihahambing nila ang lahat sa iyo. Ang iyong presensya, ang iyong kilos, ang iyong boses, ang iyong tawa. Ang pagtatambal. Wala nang naging pareho, wala sa iba ang nakapuno sa kanya. At iyon ang nagpabiglang mata sa kanya sa isang mabagsik na katotohanan.
Wala nang ibang nakapagparamdam sa kanya ng tulad ng ipinaramdam mo. Ang tahimik na pagtambal na iyon ay parang tanikala na humihila sa kanya pabalik. Kahit sinubukan niyang tumingin sa hinaharap, nariyan ka sa mga detalye, sa mga kilos, sa mga kanta, sa mga sitwasyon. At ngayon, nauunawaan niya na ang koneksyon ninyo ay hindi aksidente. Naiintindihan niya na sinubukan niyang tumakas mula sa isang bagay na nakalaan talaga para sa kanya at binabago iyon ng lahat. Ngunit may isang bagay pa siyang hindi alam, kung nararamdaman mo pa rin ito, kung may maliit na apoy pa bang nagniningas sa loob mo. Dahil nararamdaman niya na lumipas na ang panahon at baka lumayo ka na rin ng emosyonal. Baka nasa ibang lugar ka na may ibang prioridad at yun ang nagpapalito sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat ng pag-aalinlangan na ito, nagpasya siyang subukan, tumaya, at harapin ang takot niya sa pagtanggi. Dahil tulad ng ipinakita ng mga anghel, ang sakit ng pagkawala ay naging mas mabigat kaysa sa takot sa pagtanggi. At iyan ang dahilan kung bakit napaka-espesyal ng sandaling ito. Darating siya ng bukas ang puso, handa sa anumang mangyari, dahil hindi na siya pinaglilingkuran ng katahimikan. At ikaw, malapit ka nang makatanggap ng isang regalo mula sa sansinukob. Isang regalo na dumarating sa anyo ng isang sagot, sa anyo ng pagsasara ng mga siklo o isang bagong simula, depende sa pipiliin ng iyong puso. At narito ang isang tanong na nais ng mga anghel na pakinggan mo ng bukas ang puso. Kung ang taong iyon ay lumuhod sa harap mo ngayon at nagsabi, "Pasensya na, ako'y naging mahina, ako'y natakot. Ngunit ngayon, nandito ako, handang mahalin ka sa paraang nararapat sa iyo." Ano ang gagawin mo? Ang tanong na ito, kahit na tila hypothetical, ay hindi basta-bastang ehersisyo. Ito ay paghahanda dahil ang darating ay totoo at kailangan mong maging sentrado, matatag at payapa upang makagawa ng desisyong kaayon ng iyong katotohanan. Wala rito ang tama o mali. May nararamdaman, may pagpipilian, at malaya kang pumili ng anumang gusto mo. Ngunit gawin mo ito nang may kamalayan, nang may buong pag-iisip at nang may katotohanan. Dahil kapag nabunyag na ang pangalan, kapag ang taong iyon ay sa wakas ay nakatayo na sa harap mo, wala nang pagpapanggap, wala nang laro, wala nang maskara. Magkakaroon lamang ng dalawang hubad na puso na nagsusumikap na muling magtagpo. May isang mas dakilang puwersa na namamahala sa lahat. At ito ay kumikilos ngayon bilang isang hindi nakikitang konduktor. Inaayos ang bawat emosyon, bawat pagkikita, bawat pagkakataon na magtutuloy-tuloy, na magdadala sa iyo, hakbang-hakbang. Sa sandaling sinasabing hindi maiiwasan ng mga anghel, isang pagkikita na hindi minarkahan ng mga salitang pantao, kundi ng mga layuning espiritual. Ang pagkikita at ang pagkikitang iyon ay papalapit ng papalapit. Ang pangalang palagi mong iniisip na ilang beses nang lumitaw sa pagitan ng mga linya ng iyong buhay na parang bulong ng tadhana ay ipinapadala sa iyo. Hindi sa pamamagitan ng puwersa, hindi rin sa pamamagitan ng pagkakataon, kundi sa pamamagitan ng isang malalim na panawagan na nagmumula sa isang bagay na mas dakila kaysa sa inyong dalawa. Ang taong ito ay nararamdaman na lalo pang tumitindi araw-araw ang pagmamadali na gumawa ng isang bagay. At hindi lang ito tungkol sa pagnanasa, ito ay tungkol sa misyon. Sinasabi ng mga anghel na ang muling pagkikita na ito ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig na romantiko. Ito ay tungkol sa paggising ng bahagi mo na matagal nang natutulog, isang bahagi na may dalang kapangyarihan ng paggaling, paglago at ebolusyon para sa inyong dalawa. At iyan ang dahilan kung bakit nitong mga nakaraang araw nakararamdam ang taong ito ng mga kakaibang sintomas. Isang hindi mapakalma na pakiramdam sa dibdib, hindi maipaliwanag na pagka-insomnia,
Isang patuloy na pagnanais na tingnan ang ilang lumang larawan, muling basahin ang mga nakalimutang usapan upang maunawaan kung bakit malaki pa rin ang epekto mo sa kanila. Ang mga sintomas na ito ay espiritual, mga palatandaan na ang kanyang kaluluwa, kahit hindi pa lubos na nauunawaan ito, ay naghahanda ng muling makasama ka. Ngunit may isang bagay na pumipigil pa rin sa kanya. Isang makapal na enerhiya na kaugnay ng takot sa iyong magiging tugon. Dahil sa kaibuturan, alam niyang lumipas na ang panahon at hindi niya alam kung ganoon pa rin ang iyong nararamdaman. Ang pag-aalinlangan na ito ang sumisira sa kanya. Minsan, sigurado siya na may natitira pang bagay sa pagitan ninyo. Sa ibang pagkakataon, kinukumbinsi niya ang sarili na hindi mo na siya iniisip. At sa pagitan ng pag-aalab-alab na ito ng damdamin, doon siya nabubuhay kamakailan. Ang hindi niya alam ay nararamdaman mo rin ito marahil hindi sa parehong paraan, ngunit sa sarili mong paraan. Nararamdaman mo rin ang kakaiba. At kahit na sinisikap mong magpatuloy sa buhay, may mga sandali na sumasakit ang puso mo nang walang dahilan. Kapag nagiging magulo ang iniisip mo, at bumabalik lahat sa kanya, ito ang koneksyong espiritual. Hindi ito maaaring imbentuhin, hindi ito maaaring burahin. At may sinasabi pa ang mga anghel, ang muling paglapit na ito ay maaaring dumating sa pamamagitan ng hindi inaasahang landas. Maaaring ito ay isang sitwasyon kung saan kailangan mo ang tulong ng iba at siya ang lilitaw. Maaaring ito ay isang maling numero, isang mensaheng na ipadala ng kamalian o kahit isang tila random na pagkikita sa isang lugar. Ngunit sa likod ng lahat ng ito ay may banal na layunin dahil dumating na ang oras. Nagsara na ang mga siklo, naresolba na ang mga panloob na isyu, bagaman dahan-dahan, at ngayon ay malalapit ng pag-isahin ng sansinukob ang mga matagal ng pinaghiwalay ng kayabangan, takot at mga pangyayari. At sa sandaling iyon, kapag lumapit na siya, hihilingin sa iyo ng mga anghel na naroroon ka, hindi lang sa katawan, kundi pati na rin sa puso. Dahil ang kanyang dadalhin ay higit pa sa mga salita. Ito ay isang pagsuko, isang ganap na paghayag ng kanyang nararamdaman. At marahil sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, tatanggalin ng taong ito ang lahat ng kanyang mga maskara at ipapakita sa iyo ang bersyon ng kanyang sarili na halos walang nakakaalam. Ang mahina, ang nagsisisi, ang tunay na siya. Maaring magsimula sila ng may kawalan ng katiyakan, sinusubukang timbangin ang bawat salita. Ngunit kapag napagtanto nila na hindi mo sila agad tinatanggihan, na may kislap pa rin sa iyong mga mata, lalabas ang lahat na parang isang emosyonal na pagbuhos. At kapag nangyari iyon, kailangan mong maging matatag dahil nakasasakit pakinggan ang katotohanan, kahit pa ito ay sinabi ng may pagmamahal, kahit pa inaasahan na ito. At alam ng mga anghel na maaapektuhan ka ng pag-uusap na ito, papaisipin ka nito ng mga bagay na sinubukan mong kalimutan at tatama ito sa mga puntong natingga. Ngunit magbubukas din ito ng mga pinto sa isang bagay na hindi mo inakala na mararanasan mo muli. Ang posibilidad ng ganap na pag-ibig na walang patid, walang pagtakas, walang maskara. Ang panukala, darating ang taong ito na may dalang lahat at kasama ng lahat, darating din ang isang panukala. Gusto nilang magsimulang muli, hindi mula sa pinag-iwanan nila, kundi mula sa isang bagong lugar. Isang lugar na may katotohanan, emosyonal na pananagutan at presensya. At maaaring kabilang dito ang isang panukalang kasal dahil matagal nang nakatanim sa puso nila ang pagnanasang iyon. Kailangan lang nila noon ang tapang na ngayon ay namumukadkad na sa kanilang kalooban. At nais ng mga anghel na magnilay ka ng may pag-ibig. Kapag dumating ang sandaling iyon, handa ka na ba? Dahil sa paanuman, inihanda ka ng lahat sa iyong buhay para rito. Ang sakit, ang mga aral na natutunan, ang mga siklong nagwakas na, bahagi iyon ng paghahandang ito. At ngayon, mas matatag ka na, mas malinaw ang pag-iisip, mas ikaw na.
at iyan ang nagpapalakas pa sa muling pagsasamang ito. Akin ka ng desisyong ito. Walang ibang makakapagpasiya para sa iyo. Ngunit nangako ang mga anghel, hindi ka mag-iisa. Nariyan sila sa paligid mo, hihaplusin ang iyong intuisyon, poprotektahan ka mula sa mga padalos-dalos na desisyon, gagabayan ka ng karunungan. At narito ang isang bagay na mas malalim pa. Alam mo ba na ang koneksyon ninyo ay naitatag pa bago pa man ang buhay na ito? Ipinapakita ng mga anghel na ang inyong ugnayan ay nagmula pa sa malayo. Maaaring may karmiko, may espiritual, may isang bagay na nagdala sa iyo pabalik sa panahong ito, sa antas na ito, upang sa wakas ay malay mong mapili kung ano ang nais mong maranasan. At iyan ang dahilan kung bakit ang pagpiling ito ay dapat magmula sa puso. Kalimutan ang panlabas na opinyon, kalimutan ang inaasahan ng lipunan, kalimutan ang mga paghuhusga. Tumingin sa loob, damhin at magpasya kasama ang iyong kaluluwa. Dahil kapag sinabi ng taong iyon ang kanilang pangalan, kapag tiningnan kanila sa mata at hiniling na bumalik, titigil ang oras at mawawala ang lahat sa iyong paligid. Tanging ang sandali lamang ang mananatiling at sa sandaling iyon, ikaw ang magpapasya. Hindi ka dinala rito ng mga anghel ng walang dahilan. Nasa tabi mo sila mula pa noong simula at ngayon ay isang bagay lamang ang hinihiling nila sa iyo. Maging bukas sa pakikinig, sa pakiramdam at sa pagdedesisyon. Ngayon, wala nang pagbabalik. Nangyari na ang hinihintay ng mga anghel. Nagawa na ang desisyon sa hindi nakikitang antas at siya ay paparating. Ang taong matagal na niyang ginugol ang oras sa pakikipaglaban sa sarili niyang puso ay sa wakas ay tumanggap na. Ikaw ang pag-ibig ng kanyang buhay. At kahit na may takot pa rin siya, nauunawaan niya na ang panganib na mawala ka ay higit na malaki kaysa sa anumang kawalan ng katiyakan. Ipinapakita ng mga anghel na siya ay nagkaroon ng mga panaginip tungkol sa iyo nitong mga nakaraang araw, mga matingkad at matitinding panaginip kung saan tila totoo ang lahat. Sa isa sa mga iyon, nakita kanyang nakasuot ng puti, nakangiti, hinahawakan ang kanyang mga kamay at sinasabing, "Medyo natagal, pero dumating ka rin." At nang magising siya, mabilis ang tibok ng kanyang puso. Para bang nagpadala ang sansinukob ng malinaw na utos, panahon na para lapitan mo siya. Ang panaginip na iyon ang wakas ng lahat ng pag-aatubili dahil doon niya naunawaan na hindi lang ito pagnanasa, kundi gabay na espiritual. At ngayon ay kumikilos na siya, inihahanda ang sandali, pinaplano kung paano ka lalapitan, ano ang sasabihin niya, kung paano ka titigan sa mata ng hindi lumilingon, kung paano ihahayag ang lahat ng kaniyang tinatagong damdamin. Ipinapakita sa akin ng mga anghel na siya ay kumokonekta sa kanyang mga alaala. Mga bagay, lugar, amoy, musika. Lahat ay muling lumitaw sa kanyang isipan at bawat alaala sa halip na magdulot ng sakit ay nagpukaw ng pananabik. Isang kaaya-ayang pananabik, ngunit puno ng pagmamadali. Ang pakiramdam na may iniwan kang hindi natapos at ngayon na ang oras para tapusin ito o magsimula muli mula sa simula. At narito ang pinakamahalagang bahagi, ang pangalan. Ipinahahayag ng mga anghel na bibisita sa iyo ang pangalan ng taong ito sa mga darating na araw. Hindi direkta, hindi sa pamamagitan ng isang pahayag.